Hi mga mams! Ito nga pala ang dahilan kung bakit madalang na akong mag-vlog at mag-upload dito sa YouTube. Hindi ko kasi maasikaso dahil ako ang nag-aasikaso nitong pinarenovate namin na bahay ng lolo ko. Sobrang baha na kasi dun sa inuupahan naming bahay. Buti na lang talaga at meron akong naipon nung nag-Taiwan ako. Tapos yung kapatid ko rin nakaipon ng konti kaya ayan pinasimulan na namin. Actually, nasa Taiwan pa siya nung ginagawa yung bahay na yan. At gusto niya pag uwi niya, dito sila tutuloy kasi sobrang baha na talaga dun sa kabila. Hindi mo na mai-enjoy. Talagang sa kusina hanggang hita, yung kwarto malapit ng abutin, kaya mag-evacuate na talaga kami kung dun kami matitira. Pinasimulan nga pala namin to nung February 15. Sobrang laki nga din ang nagastos kasi talagang basal ang ginawa dito. Ang lalim din ng pinatambakan namin dito. Ayan nga yung mga basura. Yun yung nasa ilalim niyan, hinukay pa nila. Hirap din ang paggawa dito kasi kahit napaderan na, nagkakaroon pa din ng tubig. Kaya kailangan talagang tambakan. Hindi biro ang magpagawa ng bahay ngayon. Ang mahal na ng mga materyales, panambak, mga hollow block, semento, buhangin, lahat na. Nakapagsanla na nga din ako ng mga alahas ko na pinundar ko pa nung nag-Korea ako. Tapos yung kapatid ko na nasa Taiwan ngayon, nakahiram na din sa mga kasama niya doon. Matapos lang at mapagawa lang namin tong bahay na to. Kasi nga talagang kailangan na at kawawa naman sila nanay at yung mga kapatid ko dun sa kabilang inuupahang bahay. Pati nga sa mga kaibigan ko at barkada nakahiram na ako ng pera. Kasi kapos pa rin talaga yung naipon naming magkapatid. Ayan na nga, pag nakikita ko namang unti-unti nang nabubuo at pinapakita ko dun sa kapatid kong nasa Taiwan, natutuwa naman kaming dalawa. Sinasabi namin na konti na lang, matatapos na talaga. Pero matagal pa pala. Ayan, at pa-video-video nga ako dyan, kala ko talaga malapit nang matapos. Kasi nakapagpader na ng first floor at saka nagkapagtambak na. Ayan, tignan nyo nga. May mga bakal na din para sa biga. Pinalagyan nga pala namin ng terrace sa taas at ayan, magbibiga na sila. Ayan, nabuhusan na yung mga biga dyan. Kaya akala ko talaga patapos na. Yung pala'y hindi pa. Halos hindi ko na din naaalagaan yung anak ko kasi alas 6, pumupunta na ako dyan. Bibili ng merienda nila sa talipapa. Tapos magbabantay nga ako ng gumagawa, araw-araw yun. Sunday lang ang pahinga ko. Buti na lang nakasuporta ang asawa ko at hindi niya iniisip na papabayaan ko na si El. At nagbigay din siya dito. Yan, natapos na nila yung terrace, natanggal na yung yero. Tapos nakabit na din yung mga bakal para sa second floor. At yan, halos isang buwan din bago nila ma-flooring yung first floor. At dito naman, ang araw na to, binubuo na nila yung CR. Ayan nga pala yung kabuguan ng baba. Tapos yan para sa hagdan sa second floor. Araw-araw talaga pinibideo ko yung mga pagbabago dito sa pinapagawa namin at sinesend ko sa kapatid ko. Kasi nai-stress na kami pareho pero pag nakita namin nagagawa naman, ayun, kahit paano, nagiging okay kami. At ayan nga, nagawa na yung pader ng CR. Ayan, wala pa yung bowl. Tapos dito sa kabila, dito naman lalagay yung lababo. Ayan, hindi pa nasa-set up dyan ang panahon na yan. Salamat din nga pala sa mga kapatid ko na nag-share at sa tita ko na hindi na pinabayaran yung hiniram ko. Kasi gusto nila maipagawa na din talaga namin to. Kasi matagal na kaming nangungupahan, tas wala kaming sariling bahay. Hay nako, ang hirap pa naman ng walang sariling bahay. Ayan nga pala yung hagdan na ginagamit namin papuntang taas. Nabubungan na nga din pala dyan yun. Yung kwarto na lang sa baba ang hindi pa nagagawa. Ito nga pala yung sa labas, yung kabuuan, pero wala pa yung kwarto dyan. And ito yung paggawa ng kwarto. Ayan, napadira na nila. Ayan yung kwarto sa unahan. Tapos, ayan nga, medyo okay na sa loob. Meron na ding lababo, nagawa na nila dyan. Ayan yung kwarto. Hinuli na nila yan kasi madali lang naman daw gawin yan. At dito nga, naplatadahan na yung buong loob. Tapos, yung kwarto, naplatadahan na din yung flooring. At papaplatada na lang yung gilid. Ayan yung kusina na set up na dyan. Tapos, yung banyo, nalagay na doon yung bowl. And then, meron na din kaming pintuan.
Pinagawa ko lang yung pintuan kasi sayang naman yung plywood na natira. Wala pa kaming pambili ng pintuan. Marami pang kulang pero okay na yan. At least hindi sila mababaha. Yun naman kasi ang number 1 na problema dito sa lugar namin. Kahit walang bagyo, high tide pa rin. Eto nga pala yung sa side niya ng kabuuan.